Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila kasabay din ng alinsangan na nararanasan natin ngayon sa Pilipinas ang init ng tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea at sa mga bansang may kaugnayan dito. Sa mga lumabas kasi na balita ay tila pinaghahanda ng Pilipinas ang mga posible nating maging aksyon sa oras na muling mangharas ang mga tauhan ni Xi Jinping sa West Philippine Sea. Kabi-kabilang mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas at sinabi nilang handa silang tulungan ang ating bansa sa abot ng kanilang makakaya kung ipagpapatuloy ng China ang kanilang ginagawang pangaharas. Nariyan ang Amerika, Japan, Australia at iba pang mga bansa. Ang mga bansang ito ay naniniwalang hindi dapat idaan sa dahas ang alitan sa West Philippine Sea at kung sino umano ang naagrabyado ay dapat nilang tulungan. Sa mga nagdaang buwan, ilang beses nang hinaras ng China ang Pilipinas sa sarili nating mismong teritoryo, kaya mahahalata din kung sino talaga ang namimisikal at nang aagrabyado. Marami na ang mga nananawagan na mas maiging idaan na lamang ang alitan sa mas maayos at payapang pamamaraan. Subalit ang China, walang planong makipagdialogo at mas pinipilit pa rin nila kung ano ang nasasaad sa kanilang mapa na umunoy nagpapakita na sa kanila ang South China Sea kabilang na ang ilan sa ating mga teritoryo. Wala ding magiging saysayang dialogo dahil kung matatandaan, kahit na pumabor sa atin noon ang Court of Arbitration, hindi pa rin ito sinunod ng China at tila binaliwala nila ang napagdesisyonan. Wala pa rin makakapigil sa kanila sa balak nilang sakupin ang halos kabuuan ng South China Sea. Pero alam nyo ba na mayroon palang solusyon na maaaring gawin ng mga bansang nasasangkot ngayon sa agawan ng teritoryo sa South China Sea? Mga solusyon na hindi kailangang idaan sa dahas upang makamit ang minimithing kapayapaan ng bawat bansa. Halina't alamin natin ang mga ito. Hindi na lamang Pilipinas ang nagiging kaaway ng China pagdating sa teritoryo sa South China Sea. Ilan pa sa mga bansa tulad ng Brunei, Taiwan, Indonesia at Vietnam ay tila inaagawan din ang teritoryo ng bansang China. Ayon sa China na inaangkin ang buong South China Sea, taong 1947 ang ginawa ang sikat na mapang ito ngayon na kanilang ipinagpipilitan sa mundo. Sa orihinal na mapang ito makikita ang 11 dash line na mula sa Gulf of Tonkin patungong Paracel, Spratly Islands at halos sakop din ito ang bansang Taiwan. Ang mga teritoryo na nasasakupan ng 9 dash line ay inaangkin lahat ng China at ayon sa kanila ay pag-aari nila ang mga sakop nito. Kinalauna na in-update nila ito at naging 9 dash line na lamang kung saan inalis nila ang Gulf of Tonkins. Matapos muli ang ilang taon, ginawa naman nila itong 10 dash line hanggang sa baybayin malapit sa Taiwan. Pilit na inaangkin ng China ang nasa 80% ng South China Sea base sa kanilang historical records. Nakadokumento ito sa kanilang kasaysayan at ayon sa kanila ay nangingisda na sila doon bago pa man maglayag ang mga European sa lugar. Sila ay nagmula sa isla ng Hainan. Ang South China Sea ay may tuturing na lifetime ng Vietnam. Maraming mga digmaan ang pinagdaanan sa pagitan ng China at Vietnam at marami ng mga buhay ang nawala dahil sa nasabing lugar. Tulad ng China, inaangkin din ng Vietnam ang Spratly at Paracel Island. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito ay naging maaksyon noong mga naunang dekada na sa katunayan, taong 1974, noong inagaw ng China ang Paracel Island sa Vietnam, nasa 70 Vietnamese ang namatay. Taong 1988, muli na namang nagpang-abot ang dalawang bansa na ikinamatay naman ng hindi bababa sa 60 manlalayag. Ang land border sa pagitan ng dalawang bansang ito ay matagal na nilang naayos, pero kung pag-uusapan ang kanilang nasasakupan sa karagatan ay parehong komplikado sa mga bansang ito. Sa ngayon ay maraming mga nag-overlap sa karagatan na nasasakupan ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas. Naging bahagi ang Vietnam ng ASEAN sa halos 20 taon mula nang ito'y maitatag at isang bansang ito sa masasabi nating mas nagpatibay sa institusyon.
Maliit lamang na parte ng South China Sea ang inaari ng Vietnam, hindi kagaya ng China na halos buong South China Sea ay gusto nilang angkinin. Ayon sa gobyerno ng Vietnam, ang kanilang inaangking teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ o Exclusive Economic Zone. Subalit ang nais na angkinin ng Vietnam ay mas malaki kumpara sa kung ano lamang ang nasasaad sa UNCLOS. Sinubukan ding dalhin ito ng Vietnam sa international arbitration noong taong 2013, subalit hinarang sila ng bansang China at hindi ito natuloy. Sa ngayon ay mas naging agresibo ang bansang ito sa pagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahang lakas, lalo na sa kanilang navy. Para naman sa bansang Malaysia, inaangkin ng bansang ito ang bahagi ng tubig na nasa Peninsular Malaysia at East Malaysia. Subalit hindi gaanong nagiging agresibo ang bansang ito sa pagkontra sa China dahil napag-alaman noong taong 2020 na 22.69% ng populasyon ng Malaysia ay pawang mga Chinese. Malaki din ang impluwensya ng China sa ekonomiya ng Malaysia. Inaangkin din ng bansang ito ang ilang bahagi ng Spratly Island na bahagi umano ng kanilang EEZ o Exclusive Economic Zone. Pinagpipilitan nila na ito ay bahagi ng kanilang teritoryo. Tulad din ng Malaysia, ang Brunei ay hindi din gaanong nakikipagkomprontasyon sa China pagdating sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, kahit na ang 9-dash line ng China ay halos sakop na ang ilang bahagi ng katubigan ng Borneo. Para sa bansang ito, mas mahalagang pangalagaan ang relasyon nila sa bansang China, lalo na at malaki ang nagiging tulong nito para sa kanilang ekonomiya. Ang tanging inaangkin ng Brunei na dapat umano ay sa kanila ay ang Luisa Reef, kahit na hindi pa din sigurado ang ilan kung isa lamang itong bato o isang isla. Ayon sa Brunei, kailangan namanong resolbahin ang pag-aagawan ng teritoryo sa South China Sea sa pamamagitan ng multilateral approach. Noong taong 2018, may mga nagsasabi na inabandona na ng Brunei ang kanilang claims sa teritoryo matapos silang bigyan ng pondo para sa isang proyekto ng kanilang bansa, pero may mga nagsasabi din na hindi talaga masyadong nakatuon ng pansin ng Brunei sa pakikipag-agawan ng teritoryo. Sa totoo lang ay napakahirap naman talagang magkaroon ng solusyon pagdating sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, lalo na at ang ilan sa mga bansang sangkot dito ay hindi talaga sumusunod sa tamang proseso. Pero ayon sa mga dalubhasa, may mga maaaring sundin ang mga bansang sangkot dito upang ito ay masolusyonan. Una, ang tamang pagsunod sa international law. Ang pagsunod dito, partikular na sa UNCLOS na siyang nagpapatupad ng tamang pagkakahati ng mga soberanya at nasasakupan ng mga bansa pagdating sa karagatan. Pangalawa ay ang pagpapatupad ng arbitration ruling na kung saan pinawalang bisa ng desisyon na ito na walang batayan ang mapa ng China sa kanilang ipinagpipilitan sa South China Sea. Pangatlo ay ang pakikipagnegosasyon ng Code of Conduct. Ang pagkakaroon nito ay makakagawa ng mga rules at regulations upang maayos na mapag-usapan ang tensyon sa rehiyon. Pang-apat ay ang mas maayos na pakikipagdialogo at pag-uusap dahil dito ay mas magkakaintindihan ng bawat bansa at siguradong maiiwasan ang kung anumang mga pisikalang mangyayari sa hinaharap at sa kasalukuyan. Panglima ay ang pakikisama ng mga stakeholders. Ang mga stakeholders tulad ng mga bansang Japan, Amerika, Australia at European Union na may malaking interes sa seguridad pagdating sa kalakalan at iba pang mga aktibidad sa karagatan ay dapat na magkaisa upang masolusyonan ang tensyon sa karagatan. Kailangan na maintindihan ng China na hindi lamang sila ang may karapatan sa mga yamang dagat na nasa South China Sea. Kaya ang paggamit at pag-manage dito ay dapat na base sa principles of equity, sustainability at kooperasyon. Pero hindi ito sinusunod ng China at pinipilit pa rin nila ang kanilang soberanya sa South China Sea at ito ang dapat na pigilan at pagkaisahan ng maraming mga bansa. Dapat din sabihin ng China na huwag nilang idaan sa tila panghaharas ang pagnanais nilang mapa sa kanila ang mga bahagi ng West Philippine Sea. Dapat din na manguna ang mga bansang may kani-kaniyang ipinaglalaban sa South China Sea. Wala nang iba pang dapat na mas makialam dito kundi ang mga bansa na kasama sa ASEAN. Hihingi lamang sila ng suporta sa ibang karatig na bansa mula sa ibang mga kontinente at magsisimula ito sa maayos na komunikasyon at pakikipagtulungan. Kailangan din na magkaroon ng regular na pag-uusap ang mga bansang sangkot sa tensyon sa South China Sea. Kailangan nilang linawin ang kanilang totoong intensyon at layunin upang magkaroon ng pagkakaunawaan at maipaliwanag ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga ipinaglalaban.
Hanggat maaari ay kailangan din na makisama ang ibang mga bansa na may claim sa South China Sea sa mga joint patrol upang ma-monitor nila ang mga nangyayari sa bahaging iyon ng karagatan. Bukod sa pagmomonitor ay maaari din silang magsagawa ng mga search and rescue operations, law enforcement, disaster relief, environmental protection at fisheries management. Kung gagawin nila ito na magkakasama ay tiyak na mas magiging maliwanag sa kung sino man ang nais na maghari-harian sa South China Sea. Ang paggamit ng media tulad ng mga social media platforms, telebisyon, radyo at dyaryo ay may malaki ring tulong upang maipahatid ang impormasyon na kailangan ng bawat mamamayan ng bawat bansa. Kailangan din kasi na maipaliwanag sa mga tao ang mga totoong nangyayari at development sa South China Sea. Mahirap man na sundin ang mga ito, walang ibang solusyon upang maresolba ang tensyon sa South China Sea. Kung nais ng kapayapaan at matiwasay na kasunduan, marapat lamang na sanayin ang mga ito upang magkaroon ng totoong kapayapaan at pagkakaisa.